Pagmasdan ang nasa larawan, ano ang nakikita mo? Ang baso ba ay half full o half empty? Maaari para sa iba, ang baso ay half full, kalahating puno, may tubig pa, may natitira pa, may pag-asa pa. Subalit para naman sa iba, ito ay half empty, kalahati kulang. Hindi pa ito puno, may kakulangan, may kulang pa. Ngunit tandaan mo ito, isa lamang ang baso, iisa lamang ang laman, pero magkaiba ang ating pagtingin. Ito ang tinatawag na pananaw. Ako si Mama Jerica, ang inyong guro at samahan ninyo kong tuklasin kung paano nahuhubog ang ating positibong pananaw sa buhay tungo sa mabuting pagkatao gabay ng ating pamilya. Handa ka na ba? Tara na at alamin natin, damgin at isabuhay ang kahulugan ng positibong pananaw gabay ang pamilya. Kapag half full ang tingin mo sa buhay, nakikita mo ang natitira, kaya may pasasalamat at pag-asa. Kapag half empty naman, nakatuon ka sa kulang, kaya minsan nawawala ang sigla at pag-asa. Pareho lang ang sitwasyon, pero ang pananaw mo ang magpapago ng kahulugan nito. Kaya ang tanong, sa buhay mo ngayon, half full ba ang pananaw mo o half empty? Simulan natin ang sagot sa pagtalakay sa kahulugan ng salitang pananaw. Ang pananaw ay ang paraan ng pagtingin o pagkaunawa natin sa isang bagay, paksa, sitwasyon o tao batay sa ating karanasan, damdamin at paniniwala. May dalawang uri nito, positibong pananaw at negatibong pananaw. Ang positibong pananaw o optimismo ay ang paniniwala ng isang tao na kaya niyang harapin at lampasan ang mga hamon at may pag-asang magtatagumpay. Ang isang taong nagsasabuhay ng ganitong pananaw ay tinatawag na optimista o optimist. Samantala, ang negatibong pananaw o pesimismo ay ang pag-iisip na hindi niya kaya ang gawain, kaya't mas nakatuon siya sa posibleng kabiguan at mga dahilan upang hindi kumilos. Ang taong may ganitong pananaw ay pesimista o pessimist. Kapag positibo ang pananaw mo, sinasabi mo, kaya ko to, kahit mahirap. Ngunit kapag negatibo ang pananaw mo, kadalasan sinasabi mo naman, ayoko na, ang hirap-hirap ito. Ayon sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga taong may positibong pananaw ay mas nakararanas ng mabuting kalusugan at pamumuhay. Sila ay mas mahaba ang buhay, mas mababa ang depresyon, mas mababa ang stress, mas malakas ang resistensya, mas malusog ang pangangatawan, mas mababa ang panganib sa sakit sa puso, at higit sa lahat, mas matatag sa harap ng mga pagsubok. Kaya't kung nais mong magkaroon ng mas masigla at matagumpay na buhay, magsimula sa positibong pananaw. Hindi ito nangangahulugang perpekto ang lahat ng bagay. Ibig sabihin lang, mas pinipili mong tumingin sa pag-asa kaysa sa takot. Ang pananaw natin sa buhay ay hindi basta nabubuo sa isang iglap. Ito ay unti-unting nahuhubog habang tayo ay lumalaki. At sa lahat ng humuhubog nito, ang pamilya ang una at pinakamahalagang impluwensya. Dito natin unang natututuhan kung paano tumingin sa problema. Kung susuko ba o lalaban. Kung matatakot ba o magpapatuloy. Ang mga salita, kilos at gabay ng ating pamilya ay unti-unting nagiging bahagi ng ating pag-iisip at pagharap sa buhay. Kaya bago tayo magpatuloy, pag-isipan natin, paano kaya nakakaapekto ang pamilya sa pagiging positibo o negatibo ng pananaw ng isang kabataan? Ang pamilya ang unang paaralan ng buhay. Dito natin natututuhan kung paano gumawa ng tama, umarap sa hirap, at manatiling positibo sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat paggabay, pag-unawa at pagmamahal ng pamilya, unti-unting nahuhubog ang ating pag-iisip at pagkatao. Kahit tayo ay nagkakamali, patuloy silang naniniwala at tumutulong sa atin upang bumangon. Kaya mahalaga ang positibong pananaw sa tahanan dahil ito ang nagiging pundasyon ng ating pagharap sa mundo. Kapag matibay ang pamilya,
mas nagiging handa ang kabataan sa buhay. Sa huli, ang lahat ng ito ay humuhubog sa atin upang maging matatag. May resilience sa anumang hamon ng buhay. Alam mo ba ang ibig sabihin ng katatagan o resilience? Ang katatagan o resilience ay ang kakayahan ng isang tao na bumangon, magpatuloy at manatiling matibay sa kabila ng mga pagsubok, problema o pagkabigo. Ito ay ang lakas ng loob na hindi sumuko, kundi patuloy na lumaban kahit mahirap ang sitwasyon. Sabi nga, fighting! Ngunit may mahalagang tanong. Bakit ang iba ay magaling sumuko habang ang iba naman ay patuloy na lumalaban? Dito na pumapasok ang mas malalim na aspeto, ang mindset o paraan ng ating pag-iisip. Ito ang nagtitikta kung paano natin tinatanggap, inuunawa at hinaharap ang mga hamon sa buhay. Kaya sa bahaging ito ng ating aralin, kilalanin natin anong uri ng mindset ang mayroon tayo at paano ito nakatutulong sa pagbuo ng ating katatagan. Ayon kay Professor Carol Dweck, may dalawang uri ng mindset, growth mindset at fixed mindset. Growth mindset, paniniwala na maaaring umunlad ang kakayahan sa pamamagitan ng pagsisikap at tiyaga. Naniniwala silang kaya nilang gumaling sa kabila ng hirap. Para sa mga taong may growth mindset, ang small wins ay still wins. Fixed mindset, paniniwala na hindi na mababago ang talino o kakayahan. Gumagawa sila ng palusot upang umiwas sa hamon. Para sa mga taong may fixed mindset, pasa ko dyan, wala akong talent. Sa kabuuan ng ating talakayan, nakita natin na pananaw, katatagan at mindset ay magkakaugnay sa kung paano natin hinaharap ang buhay. Iisa lang ang hamon, pero nag-iiba-iba ang resulta depende sa kung paano tayo mag-isip, tumingin at tumugon sa mga ito. May mga pagkakataong magiging magaan ang buhay at may mga pagkakataong susubok sa ating kakayahan. Pero ang mahalaga ay hindi tayo tumitigil sa gitna ng pagsubok, kundi natututo tayong bumangon, umunawa at magpatuloy. Kaya bago natin tapusin ang araling ito, isang tanong ang iiwan ko sa inyo. Nasa growth era ka ba o stuck ka pa rin sa I give up version ng sarili mo? Iisang buhay, iisang hamon, pero ang ending ay nakasalalay sa kung paano ka mag-isip, bumangon at magpatuloy.